So let me start with this. Alam niyo po ba, there was an article about two Hungarian, and hindi po Hungarian hotdog, Hungarian sausage, no? Hungarian brothers, okay, who were very, very poor. No? Wala silang pera. They live in a cave and were scrapping for food. So makikita mo sila, namumulot ng pagkain sa mga basurahan. Okay? So talagang homeless sila, sobrang hirap. Pero isang araw, their life turned around because a lawyer came to find them. Okay? At sabi nung lawyer, meron daw silang long-lost grandmother. And she's not any ordinary grandmother. She is a billionaire and just passed away. Okay? And guess what? Sa akin, ano yun? Okay? The two brothers are now the heirs, tagapagmana, an inheritance worth more than $6 billion. Diba? 6 billion pesos nga lang, malaki-laki na, no? $6 billion. So grabe, no? Isn't it amazing, di ba? Overnight, okay, the lives of these two brothers were transformed 180 degrees. Mula sa walang makain hanggang sa unlimited ang pwede nilang kainin. How incredible is that? Sino po dito maghahanap na kayo ng mga nawawalang mga kamag-anak ninyo? Diba, na parang, hindi, ang alam ko, ako lagi ko sinasabi ng ganun eh. Alam mo anak, yung mga magulang natin, mga lolo-lolo ko, mayayaman sila. Bakit yung mga lolo-lola lang, di ba? Yun lang, na-try niyo ba yung gano'n? Yung, mayayaman tayo dati, anak, alam mo yung mga lupang yan, sa atin dati yan. Dati, no? Pero hindi iba na ngayon, di ba? So, grabe, mapapasana all ka na lang talaga sa dalawang tao na ito, no? But today, I want to share with you that we have something more significant and more precious than even $6 billion. Alam mo ba, no, of course, talagang sana all yan, pero alam mo ba, na meron kang pagmamay-ari na higit pa sa $6 billion na yan. So these two brothers were transformed not because of what they had done, but because of their heritage. Tama ba? Hindi sila naghirap, hindi nila pinoblema, pero agad-agad binigay sa kanila, bakit? Ito ay mana. Sabihin mo nga sa katabi mo, mana. Marami sa ating mga Pilipino, ang minamala lang natin, mga sama ng loob. Tama po ba? Mga utang, di ba? Kaya daw pag mga mahihirap, pag mamamatay daw, no? Ano lang, punas-punas lang konti, no? Bakit? Kasi may naiwang milyon eh, di ba? Ilang milyon sa bangko. Pero pag may di ba? Grabe yung iyak. Bakit? Kasi gagastusin mo pa yung pambayad, yung mga utang na gastos. Diba? So matindi talaga, no? But today, pag-uusapan natin yan, and I want you to know that there's something more important than just natural heritage, and that is spiritual heritage. So join me on my message today entitled Generational Heritage. Yan. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Lord, unang-una sa lahat, nagpapasalamat kami for protecting us, Lord, for sustaining us, for Lord, this past few days, weeks, Lord, grabe, dumaan kami sa napakatinding pagsubok. Lord, hindi man gaano sa amin, pero mga kababayan namin, may mga ilan na sawi, may mga ilan, Lord, nawalan ng mga trabaho, nawalan ng bahay, properties. But Lord, sabi mo nga sa iyong salita, Lord, today is the day the Lord has made. Meron laging magandang dapat ipagpasalamat. Despite of all these challenges, trials we face, Lord, we believe that today you prepared something great and amazing for us. And Lord, I pray, hindi lang namin matutunan itong mensahe na ito, pero ma-inculcate sa aming puso, aming utak, Lord, ang generational heritage na ito. Ito pong aming samot dalangin, Lord, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Pwede ba pangitihin mo naman yung katabi mo, magsabi ka ng isang joke o isang puri. Ayan, sige. Parang iba yung ilong mo ngayon. Ayan, iba yung ilong mo ngayon. Ano? Ayan, iba yung kinang ng noo mo ngayon. Yan, pwede yan, no? Kumikinang yung noo mo, ano? So, thank you, Jesus. So, palakpak naman po sa Panginoon. Oh, grabe. Excited po ba tayo ngayon? Sino excited? Generational heritage. Alam nyo, bilang mga Kristiyano, we have a heritage because we are sons and daughters of the Most High God. But I also want to narrow it down that as part of Lighthouse family, meron din tayong tinatawag na generational heritage. At dito po sa Lighthouse, no, we are not just an organization, a church, okay? We're not just 1 hour and a half weekly Sunday service, connect groups, community life, but we are a spiritual family.
Di ba? Tingnan mo yung katabi mo. Yan yung lolo natin. Ano? Yan, lolo. Hindi, di ba? Yan ay kapatid. Kaya nga tawag natin brothers. We are brothers and sisters in Christ. And that's the goal. The goal is to not just magdagdagan ng members or what. No, ang goal natin is, di ba, to be part of something big. And that is to be part of a home and to be part of a family. Nilagay ka ni Lord sa simbahang ito para maging parte, di ba, ng isang pamilya for a reason and for a purpose. And so, what I'm sharing with you here today is very important dahil gusto kong maintindihan natin ang significance ng generational heritage. Sino excited? Alam niyo po, natutunan ko that, alam niyo ba, when God does something, okay, He works through generations. Pakita natin yan, when God works through generations. Let's take for example, when God wants to establish Israel, gusto niyang kumilos sa bansang Israel, He works through Abraham, Isaac, and Jacob. Are you here? The promise was given to Abraham, it was fulfilled through Isaac at nag-continue to Jacob. And Jacob, who was isang napakasamang tao, manduruga, yung other term, ay pinalitan ng pangalan ng Panginoon from Jacob to Israel. Okay? So, nangako ang Diyos kay Abraham, pero tinapos niya kay Jacob. Are you here? Ano pa? When God wants to enter the promised land, He works through Moses. Nagsimula kay Moses, tama ba? Kinausap si Moses, si Moses sumarap kay Pharaoh, dinala ni Moses, ni Moses ang buong Israel palabas ng Egypt, papunta ng desert at from desert going to promised land. Pero nakita natin na hindi nakapasok ng promised land si Moses, kaya ginamit si Joshua to continue the promise God has given. Ano pa? When God wants to build a temple, the dream, the vision was given to David, tama ba? But the fulfillment was so to the life of Solomon. So lumalabas, nakikita niyo yung pattern? Diba? Yung pattern na when God wants to do something, He works through generations. Alam niyo po kung bakit? Sa akin, bakit? Because God's plans are bigger than one lifetime and one generation. Alam mo ba, ang kilos ni Lord, ang plano niya ay mas malaki sa henerasyon mo. Pag sinabing one generation, ako yun. Pag sinabing 2 generation, kasama si Gianna. Pag 3 generation, daddy, ako, Gianna. Nagets ninyo? So yung kilos ni Lord, yung plano niya, ay hindi lang kasama ka, pero kasama ang mga henerasyon mo. At pag naintindihan mo ito, mai-excite ka. Bakit? Kasi I know what God wants to do in Lighthouse, in my family, in my life, is bigger than just one generation. So the blessing will not just stop in my life, but will continue to the next generation. Di ba kayo masaya dun? Na hindi lang ikaw pagpapalain ni Lord, na hindi lang ikaw, diba, sasama ni Lord, pero sasama niya ang next generation. And what God wants to do in our church, family, and nation is amazing and great, but it's bigger than just one lifetime. So lumalabas that God works through generations. Can you say with me, generations? Yan yung pala yung ibig sabihin ng pangalan ko po, yung damit ko, gens. Generations. So today, we will look at and study the lives of Abraham, Isaac, and Jacob. With their story, we will begin to learn what generational heritage is all about. At mag-start tayo sa OG. Sino yung OG? Of course, walang iba ang legendary, kundi si Abraham. Can you say with me, Abraham? Tinan mo nga yung katabi mo, may mukha bang OG dyan? Parang, diba? OG yan, ano? Abraham, Genesis chapter 17, 4-6. This is my covenant. Ito yung promise ni Lord. This is my covenant with you. I will make you the father of a multitude of nations. What's more, I am changing your name. It will no longer be Abram. Instead, you will be called Abraham, for you will be the father of many nations. Abraham means father of many nations. I will make you extremely fruitful. Your descendants will become many nations, and kings will be among them. Manggagaling ang hari sa inyo. Okay, next. Tapos na pala yun. Okay, so God gave Abraham a promise. And Abraham knew that it was bigger than one lifetime.
It was bigger than one generation. Kaya nga sabi sa verse 7, okay, I will confirm my covenant with you. Iko-confirm ko yung pangako ko sa iyo, kay hindi sa iyo, pero sa next generation mo. Ang sabi niya, from generation to generation, this is the everlasting covenant. I will always be your God and the God of your descendants after you. So God works through generations. Alam mo, same through the story of our church story, more than 50 years ago. Akala po ninyo ang Lighthouse ay 3 years pa lang, tama po ba? Kasi next generation na ito eh. Pero alam nyo ba na ang ministry na ito, okay, was started 50 years ago. Hindi ko alam kung 50 years or 50 plus years ago, di ba? God spoke to our OG. Sino ba ang OG natin? Walang iba, Daddy Bishop and Mami Telma. Pakita natin yung picture. Yan ang OG. Pasensya na po sa mga pinakita kong mga mukha ng mga nandito na kung makikita ninyo. No? Ito si Pastor Irene ito. Yan, no? Pastor Irene, Kuya Kenneth, Kuya Mike. Dito pala si Kuya Mike. Ayan, si Auntie Baby. Ayan, Auntie Baby. Ito si Daddy Bishop. Hindi po ako yan. Ha? Ayan. Mukha ko lang. Ito pa, father po ito ni Kuya Joseph. No? Si Pastor Juanito. Si Mami Evelyn. Basta, dami na. No? Ito yung mga OG. This ministry started with them. He gave them the vision and dream to start a church that brings impact at all levels of society and walks of life. It actually started in Dagupan. Diba? Sa Dagupan, nag-start sila doon, naging youth youth ministry si Bishop. Pa lang siya noon, pastor pa lang siya noon, di ba? Parang ganito rin, pero iba yung itsura niya dati, payat na payat, Sabi nga niya, pag nagbabarilan daw, pumunta ng poste, hindi na daw mababaril, di ba? Ganun daw kapayat, So, after that, grabe na yung ministry, God gave them this vision. At alam niyo po ba na si Daddy Bishop, ang isa sa mga pioneering pastors ng Manawag. Karamihan ng mga churches dito came from them. Are you here? So, grabe naman tong OG na ito. Tama ba? Okay. Ito pa, may picture pa ako para makita na ito yung OG. Di ba? Alam niyo po ba ito? Ito ay sa Lions Club. Ang Lions Club ay, ngayon? Magic ngayon. Diyan lang yung Magic Mall. Diyan po ang mga, diyan tayo nagsimula noon. Okay, nabutan niyo po ba yan? Nabutan mo na Reynaldo? Hindi na nabutan. Tanong ko lang po, sino po dito yung mga OGs natin? Taas yung kamay, mga naabutan po yan. Para ayaw nila magtaas ng kamay, malalaman na sige pa, taas yung kamay niyo po. Yung mga nagsimula, palakpakan naman po natin sila, mga OGs, okay? They were young back then. Nakita natin paano sila ginamit ni Lord. At kung paano naging matunggumpay at fruitful ang kanilang ministry. Ito ang alam ko sa Manawag National High. Hindi, same lang. Central, hindi ko na alam, basta bahala kayo dyan. Kasi batang-bata pa ako yan, Okay. So, through them, that's when, dyan nagsimula ang ministry, ang vision, diba? Ang dream, diba? To reach out people, ilapit sa Panginoon Diyos. Okay, but their lifetime was not enough to see the pinnacle of God's promises. Magugulat kayo, mga nagsimula yung mga yan, mga batang-bata pa, di ba? Mga kakapal pa ng mga buhok. Ngayon, magugulat ka, mga naghahabulan na sila ng 60s, 61, 62, yung mga iba, kasama na ni Lord, di ba? Pero dyan tayo nagsimula, mga OGs yan. Di ba? Are you here? Kaya nga, merong Isaac. And that's us, their children. Ito yung mga Abraham, pero tayo naman yung Isaac. Okay? Sa kanila nagbinigay yung dreams, yung visions ng Panginoon. So next naman tayo kay Isaac. Sabi mga Isaac. Maybe you're not Abraham, but maybe you are the Isaac. And as we study the life of Isaac, we learn that letter A, Isaac was blessed because of his spiritual heritage. Alam mo ba, pinagpala si Isaac, hindi dahil lang sa kanya, pero dahil sa mga ninuno niya at sa tatay niyang nauna sa kanya. Genesis 26, 2-5, the Lord appeared to Isaac and said, do not go down to Egypt, but do as I tell you. Live here as a foreigner in this land, and I will be with you and bless you. Next. I hereby confirm that I will give all these lands to you and your descendants, just as I solemnly promised Abraham your father.
I will cause your descendants to become as numerous as the stars of the sky, and I will give them all these lands. And through your descendants, all the nations of the earth will be blessed. I will do this because Abraham listened to me and obey all my requirements, command, decrees, and instructions. Grabe no, Isaac was blessed dahil sa obedience ng kanyang ama na si Abraham. And so, listen to me, we need to understand that for us, Isaac, kasi tayo mga Isaac ako personally, and Jacob generation, we are blessed not only because of our efforts, okay, but because of the obedience and sacrifices of people before us. Alam nyo, minsan na-amaze ako din sa ginagawa ni Lord sa church, but I always put in mind, diba, na ang Lighthouse ay successful not because of our efforts, my efforts, but because of the people who started, who sacrifices, who gave their lives for us. And I had this opportunity to do what I do today because of my pastors, because of my leaders. Ito pala yung mga leaders ko noon. Pakita na natin yung picture. Ayan, of course, si Daddy Bishop ay mentor ko. Sa mga hindi po nakakalam, alam nyo ba si Kuya Mike ay mentor ko din? Yes, isa po siya sa mga pinakaunang mentor ko. Nung nag-start po ang ministry ng youth dati, yan ang unang-unang mentor ko. Actually, to be honest, hiyang-hiya po ako mag-preach noon kasi pag nagpipreach ako, malungkot. Sa totoo lang, nung unang-una nag-start ako, kaya amazed ako sa kanya. Grabe yan, di pa nag-start, tawanan na lahat. Sabi ko, sana all ganun. Diba? At these are the people who first believe in me. Si Pastor Irene, yan, yung mga, hindi to totoong tattoo yan, ano lang yan. Henna lang yan dati. Alam niyo na, mga youth dati para maka-reach out tayo. So, yan yung mga nagsimula kami dati. Pasensya na Kuya Mike, nailabas ko na yung mga itsura natin. Mga payat pa kami niyan. So, grabe. These were the people who started. Sino pa? Yan, si Pastor Eddie, si Papa. Sobrang pagmamahal ko sa kanya, inasawa ko yung anak niya. Oo, kinakasalan ko yung anak niya, di ba? Si Pastor Eddie po, sa mga hindi po nakakalam, ako po ay dating worship leader ng church. Okay, siya po ang naging mentor ko. Okay, bago nagsimula ang Marvel Worship, ang Team Jesus, siya ang mentor ko. Naalala mo yun pa, di ba? 1 week kami noon. 1 month kami. Sabi ko, Pastor, siyempre hindi ko patatay noon, di ba? Pastor, tulungan niyo nga po ako sa worship ministry. So nagpa-mentor ako sa kanya. Sabi niya, mag-start tayo ng worship service. So doon nag-start ang worship service every Saturday before practice worship service kami. 1 month kami, siya ang nag-lead sa amin. After 1 month, di ko makakalimutan, lumabas din ako, pinag-pray niya ako, at pinasa niya yung anointing sa akin to be a worship leader. Kasi hindi po nakakalam kasi si Papa po, ang gift po niyan sa worship leading. Kahit anong i-preach niya, ang ending niyan, worship. Ganyan yan, matindi po ang ginawa ng Panginoon sa kanila. So grabe. These were the people who came before us that laid the foundation. Diba? Trained, given me opportunities to serve and lead to do what I do today. And then sina Bishop Manning, sina Rev Faithy, and marami pang mga tao. At of course, ilan sa mga inyo dito ay nakasama ko rin, di ba? Mga OGs natin. Okay? At eto po ako nung dati, pakita natin yung picture. Okay? Yan ako dati. Sa mga hindi po nakakalam, ito po yung first ko pong preaching. Ito, unang-una ako nag-preach nito. Ang init-init niyan, pero naka-jacket ako. Grabe, I was so passionate, di ba? Grabe, mag-share ako ng word. Bago pa kami nag-preach, nag-training pa kami niyan. Pinakinggan kami ni Pastor Irene. Grabe, katakot-takot, di ba? Pawis-pawis ako niyan, pero I give my best and I believe, I know, during that time, hindi ako ganun ka-the best, hindi ako ganun kagaling. Maybe marami akong sinasabi na uutal, but someone believes in me. I started drumming at the age of 7. Naging drummer na po ako ng church. Diba? Mahilig kaming pumalo-palo ng kung ano-ano sa bahay. Ginawa ng dati ko, musician to mga to. Trinain po ako. Isa po sa mga trainer ko, si Kuya Kenneth. Ilan niyo po si Kuya Kenneth? Yung matindi yung buhok niya. Yan, si Kuya Kenneth yun. Alam niyo po ba si Kuya Kenneth ang mentor ko po dyan? And I became the best drummer in whole Pangasinan. First year high school. At lahat ng yan, it's not because of me, because of the people who train me, who lead me, who first believe in me. Are you here? Alam niyo po, kaya nga we need to have that perspective of humility. Listen to this, that some of our greatest blessings will come
not by our accomplishments, but by our association. Alam mo, hindi lahat ng tagumpay nakukuha sa sipag, tiyaga, hindi. Pero sa connection mo, sa association mo sa mga tamang tao na magli-lead, mag-guide, magdi-disciple, magmi-mentor sa'yo as you go along the way. Kaya sa mga Isaac dito, di ba, huwag tayong mayabang. Diba? May mga tao naghirap para sa atin. Pero kung ikaw naman si Abraham, ang goal mo, mag-train ka ng next generation. Di ba? Are you here? Okay lang ba kayo? This is what it means to be an Isaac. This is what it means to be a Christian. May mas malala pang picture doon pero hindi ko na pinakita. Baka makikita nyo, grabe, napakabuti talaga ni Lord. Diba? Grabe yung mga itsura namin dati. Itong mahabang ito, ganito na yung suot ko dati. Ang payat-payat ko. Talagang mga, alam mo, impormadong kami, no? Matindi talaga, no? Pero binago talaga kami ng Panginoon. Si Kuya Joel, pabaliktad Mukha siyang matanda noon. Nung lumaki siya, mukha siyang, bumata siya ngayon. Diba? Grabe talaga, napakabuti ni Lord. Alam nyo, meron ngayon isang Sunday na, hindi ko alam Sunday yon, basta meron isang araw na nagtitingin lang ako ng stories, hindi pala stories ng, anong tawag doon sa yung memories ba yon? Sa Facebook, sa memories, at lumabas lang itong picture ng core leaders, hindi ko na ilagay dyan, core leaders namin before, no, ng youth, di ba, na some of them, kasama ko pa, some of them, hindi ko nakasama. Some of them, hindi ko alam kung kinuha na ni Lord, joke lang, Pero iba-iba na, iba na kami nang ginagawa ganyan. But you know what? I always remind myself na, Paul, whatever success you have now in the ministry, lagi mong alalahanin itong mga taong ito. Because they were the ones, no? Mga unang-unang tao na nakasama mo, nangarap. Are you here? And that's what it means to be a Jacob, to be an Isaac. Are you here? Kasi minsan, ang dali-daling sabihin, hindi, dahil sipag ganyan. Pero hindi mo alam, grabe yung mga sacrifices ng mga tao sa iyo before. That's why you are here now. So, shout out naman sa mga OG core leaders dito, na lagi kong pinapakain ng maanghang para maging maanghang sa Lord. Tama ba? Para maging on fire sila sa Lord. Di ba? Maanghang lahat sa kanila, So, grabe, napakabuti ng Panginoon. So, yun nga, diba? Kung iisipin nga natin yung salvation na meron tayo ngayon, nito dahil sa atin, we enjoy our salvation because of our association with Jesus Christ. Bakit ka saved? Bakit ka masaya? Bakit tayo ligtas? Simply because we were associated with Christ. Kaya naman, fam, we don't need to be too proud of what we've done. Hindi ko sinasantabi yung sacrifices yung ginawa mo, pero wag mo naman kakalimutan yung efforts na ginawa ng mga nauna sa atin. Are you here? Are you here? Diba? Have the humility to understand that we have been blessed because of the people that come before us. Okay, so OG po sa inyo, palakpakan po natin silang lahat. Sige po, pinakamalakas. Okay? And the next thing we can learn about Isaac is that Abraham had other descendants, but only Isaac was a son. Alam mo, marami pala siyang mga anak, pero isa ang tinawag na son. Romans 9:7, being descendants of Abraham doesn't make them truly Abraham's children. For the scripture says, Isaac is the son through whom your descendants will be counted. Through Abraham had other children too. So this is the distinction. There is a distinction between a descendant and a son. Kita natin? May pagkakaiba no? Iba daw yung descendant, iba rin yung son. So I learned, wag ko pa in-next that we can be descendants by chance, but we are sons and daughters by choice. Di tayo pinagpili. Sino dito pinagpili kayo nang ipapanganak kayo? Sinong nanay at tatay ninyo? Kung pwede lang sana, tama ba? Pero wala tayong no choice, no? Kung pinagpili ka sana sa ospital, anak, saan mo gustong ospital? Pwede ba yon? Di na pwede, di ba? Di rin pinili saan tayong bansa, anong nationality. It's almost by chance. At ngayon, in the context of church, alam ko many of us here become attendees of Lighthouse because of by chance. Tama ba? Some of you, sino po dito, karamihan sa inyo pinilit kayo kaya kayo pumunta dito? Tumatawa kayo. Totoo naman, di ba? Ako pinilit din naman ako eh. So, ibig sabihin, lahat tayo, we become attendees of the church by chance. It's not a choice. Pinilit kasi ako nun. Ano pa naman eh. Maraming gagawin. Attend pa sa church kaya ngayon, di ba? Some of us here, pinilit, umattend ng church kasi nga, yung magulang natin, yung kaibigan natin. And so, we were an attendee of Lighthouse by chance.
But listen to me. Pero sana dumating tayo sa point in our Christian walk in this place, diba, that darating, kakaroon ka ng desire na, Lord, I don't just want to be an attendee, but I want to be I want to make a choice to be a son and daughter in this house. I want to be part of this family. Na hindi lang gusto ko attendee ako, no. I want to be part of it, and whatever mission, whatever vision, whatever dreams, I'll be a part of it. Why? Because I'll make a choice that this will become my home, this will become my family. Okay lang ba kayo? Parang ayaw ninyo ata, no? Okay lang yan. We are descendants by chance, sons by choice. We are attendees of Lighthouse by chance, sons and daughters by choice. Alam mo, ang dami naman dati, no? Yung youth ministry po namin dati, grabe, ang dami yun. Meron kasi kami tinatawag na nightlife. Mga nabutan nyo ba? Mga nightlife dito, ano? Mga nightlifers, di ba? Yung mga, hindi naman sa pagmamalaki, ano? Pero part po ako ng Kanto Boys. Kalyo Boys. Hindi nila alam, di ba? Nung panahon namin, sinisigaw-sigawan yan, di ba? Ngayon, hindi nyo alam, di ba? So, sino ba yung mga Kalyo Boys dito? Ayan, no? Si Joed, no? Kalyo Boys. Sino pa ba? Si David at yung kapatid na yung nandito, no? Si Roy, no? Si Roy Solomon, no? Yung kapatid nandito na. Diba? Ganun yung ministry namin dati, ano? Pero alam nyo, sa dami ng ministry na yun, ilan lang ang nagpumili, diba? To be as sons and daughters. At they are the core leaders of the youth who started and continuously pray, diba? And disciple the next generation. And the last thing we can learn about Isaac is that Ishmael just received blessings, but Isaac got the inheritance. So pinagpala pala yung mga anak din, pero ang nakareceive ng buong mana ay si Isaac. Genesis 17:20-21, As for Ishmael, okay, I will bless him also. Si Ishmael ay anak sa servant ni Abraham. Sa mga hindi nakakaalam, historically, dito po galing ang Muslim. Yan, kay Ishmael. Ang Israel naman galing po kay Isaac. Kaya nga pansin nyo, magkaaway ang Muslim at Christians. Yun yung most usually nangyari. Dito nagsimula yun, karoon ng problema. So both sila galing kay Abraham. Kaya magugulat kayo, pinagpapala rin ang mga Muslim. Tama ba? Because they receive also the blessing. Ito yung binigay sa atin, As for Ishmael, I will bless him also. Okay? Just as you have asked, I will make him extremely fruitful and multiply his descendants. Kaya magugulat kayo, buong mundo ngayon, daming mga Muslim. Diba? Ano pa? He will become the father of 12 princes and I will make him a great nation. So nakita natin that the descendants receive blessings. Pero sa verse 21, listen to this, but my covenant will be confirmed with Isaac. Pinagpala sila, pero yung covenant, nagets nyo? Yung pangako ng Diyos, ang nakareceive si Isaac. Who will be born to you and Sarah about this time next year. Sons and daughters get the inheritance. Lumalabas, okay, that Ishmael just received the blessing, but Isaac got the inheritance. Ano bang pinagkaiba? For example, sabihin natin si Mary Ann. Ayan, si Mary Ann. Si Mary Host, sabihin natin, in the future, kakaroon siya ng napakaraming lupa, mga properties, businesses. Okay, tapos anak niya si ayan. Dito si Sam. At anak-anak din niya si Brenda. Ay, grabe naman itong mga to. Ngayon, ginawa nito si Mary Ann. Okay, ito ang tawag dito? Si Sam, hindi mo na kayo close ngayon. Si Sam, ang ginawa niya, binigyan niya ng kapirasong lupa. Binigyan ng isang property niya. Okay, binigyan niya ng isang bahay, isang lupa. Isang lupa lang talaga, So, bless niya, tama ba? Anak niya Pero itong si Brendan, binigay niya lahat ng titulo at lahat ng nakalagay sa sulat, lahat ng pagmamay-ari ko sa kanya. Nakita yung difference? Bless siya, pero yung inheritance nasa kanya. So, ganun nangyari. Bless yung isa, pero yung isa, nakuha niya yung buong inheritance. So, the question is, do we want the blessing or do we want the inheritance? No? And sana as I preach this message, you caught the vision to not just attend church and grow, but the vision to pass it on to the next generation. Sino po dito nabibless po kayo sa every Sunday services natin? Diba? Nabibless kayo sa mga words, sa mga worship. Tawag doon, you receive blessings. Tama ba?
Kasi you become descendants of this church eh. But when you decided, diba, nandi, I will become part of sons and daughters, ibig sabihin, you will not just receive these blessings, but you will caught the calling, the vision, the mission of this church. Are you here? The calling, the mandate, and the anointing that God puts on Daddy Bishop, Pastor Irene, and me. So Lighthouse fam, do we just want the blessing or do we want the inheritance? Sabi nga ni Pastor Howell, listen to this. Next. Okay. Next. Next pa? Don't just pass down money, but mission. Don't just pass down valuables, but values. Alam mo, nakakalungkot, maraming tao ngayon. Di naman mali, ano? Pero maraming mga magulang ngayon, mga tao, they are working so hard, 'di ba? Para makapag-ipon na in the future may papasa sa mga anak. Tama po ba? Maganda 'yun. Wala akong sinasabing mali doon, 'di ba? Pero yun nga, no, don't just pass down money, but you pass on mission. Ano ba yung mission mo? Ano ba yung goal mo? Yumaman lang ba? Ganito lang ba? Hindi. Dapat may mission ka. Don't just pass down valuables. Anak, itong susi ng bahay. Hindi. You pass down values. The values that you have. Kaya nga alam mo, sa totoo lang, ang family po namin, especially nung nag-start po kayo na Daddy Bishop, was sobrang hirap po. Unang bahay nila, one step daw eh. No? Pag isang step mo lang daw, CR na. One step mo ulit, kainan na. One step, higaan na. So, napakaliit. Wala silang bintana, pintuan lang. So, sobrang liit ng bahay. And because of their faithfulness, diba, at sa kanilang pagsisipag, God blessed them. Are you here? Bless sila ng Lord eh. Actually, through them, we were able to go to different places. Nakakapasyal kami sa ibang bansa. Nakakakain na kami ng gusto naming kainan. Are you here? Pero nagulat kami kasi here comes pandemic. At yun na nga, di ba? Dumating ang matinding pagsubok sa buhay namin. Lahat ng pinaghirapan nila nawala lahat. And to make it worse, talagang wala silang ipapamana sa amin. Di ba? Yung iba, pinapamana lang daw, sama ng loob. Tama ba? Pinapamana, utang, ganyan. Grabe, talagang matindi. But you know what? If there's something I'm so much thankful for, ay hindi nila pinamana sa amin. Bagamat di sila nagpamana mga valuables, bahay mo to, lupa mo to. Wala eh. Pero alam mo, sa mga pinamana sa amin, the values that we have, that they have in their lives. Na meron kami bit-bit namin ngayon, mga values, mga characters, mga principles in life that continues to live on. Some of the things I preach, galing po sa kanila. Kahit nga mga jokes, ginagaya ko na eh. Pero walay sa akin eh. Pag si Daddy, pambira, kahit paulit-ulit, nakakatawa pa rin. Pero pag ako, pag inuulit ko na, hindi na nakakatawa eh. Tama ba? But dapat yun ang goal natin. Don't just pass down money, but mission. Sabi nga dito, okay, if you want to be Jacob's, you need to be an Isaac. This also applies to our relationship with our Heavenly Father. Listen, when we go to God, we don't say, Lord, payamanin mo na ako. Bigyan mo ako ng pera, dollars. Di ba? Are you here? But we say, Lord, anong plano mo sa buhay ko? Give me the mission. Give me dreams. Are you here? Lord, bigyan mo ako ng plano. Ano ba yung purpose mo sa buhay ko? That's the greatest prayer that we can have. Don't just say, Lord, I want the valuables. Bahay, lupa, sakyan, bakasyon sa ibang bansa. Sino gusto mong bakasyon sa ibang bansa? Wow. Okay lang ba kayo? Ayaw nyo? Uy, pa kayo ha? Ano pa? Nice bags, spa treatment, sakyan. But we say, God, I want the values. Ayaw ko lang ng meron ka. Ikaw mismo ang gusto ko. I want your presence. I want to be sons and daughters of the Most High God. Pinakamalakas mong palakpak sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi nakita ko, blessings are temporal. Inheritance is generational. Pwedeng mawala lahat ng kayamanan meron ka, pero yung gandang ugali mo na may papasa mo sa mga anak mo, hindi yan mawawala. May papasa yan from generation to generations. Are you here? So sabi nga nila, do what's important, not what's impressive. Alam mo, sa totoo lang, sawang-sawa na ako magpa-impress sa tao. Sometimes, kaka-impress pa natin, di ba? Na-prostrate tayo. Bakit? Kasi yung impressive sa atin, hindi pa impressive sa kanila. Kahit anong pilit natin maging mabuti sa iba, parang hindi ta rin tayo mabuti, hindi pa rin tayo tama.
Parang sila lagi yung tama, tayo lagi yung mali. Tama ba? So instead of doing those things, do what's important. Di ba? Kasi blessings are temporal but inheritance is generational. The best thing that first, the pinakaunang blessing magandang i-inherit natin sa mga anak natin, of course, yung relationship natin kay God. Lord, ang prayer ko starting today, Lord, hindi lang sa akin, pero yung mga anak ko in the future, sila rin, maglilingkod sila sa iyo, sila rin, mamahalin ka. Are you here? At hindi lang yun, Lord, yung mga principles na meron ako, ipapasa ko yun sa mga anak ko. Amen. Even in different season of life, my vision will not change. And last but not the least, si Jacob. Sabi mga Jacob. Alam mo, pinag-aaralan ko ito, when we talk about the life of Jacob, sa totoo lang, it was supposed to be Abraham, Isaac, and Esau. Are you here? Hindi dapat yan Abraham, Isaac, Jacob. Bakit? Kasi si Esau ang panganay. At dyan papasok yung principle of first fruit, firstborn. Ang pinagpapala noon ng Panginoon, kapag meron siyang pangako, promises, ay panganay. Pero ang nangyari, pinagpalit nitong si Esau sa kapirasong bulalo. Sabi, hindi naman sinabing stew, sabi niya, ang bihira naman ito, o kaya sa isang pagkain na may masala, na minekos-mekos lang, di ba? Kinain niya, Basahin natin nangyari, Genesis 25:32-34. Esau said, "Look, I am about to die." Ito kasi nangyari itong story. Pagod na pagod si Esau, nangaso siya, nagtrabaho, pag-uwi niya, walang makain. So ngayon nangyari, sabi niya, ito namang kapatid niya, siya, kasi bunso nga, so wala yung blessing sa kanya. Inggit na inggit siya. Bakit? Kasi sa kanya lang makaka-receive, di niya marireceive. Ang ginawa niya, diniceive niya. Jacob's name means deceiver. Okay, so ang ginawa niya, sige, ganitong gawin natin. Okay, lulutuan kita ng pares, 'di ba? Yung pares talaga. Bulalo kanina, pares na ngayon, 'di ba? Overload. Overload. May kasama na yung mga taba-taba, pa ba? May chili oil. Yan. So, itong mamang ito, gutom na gutom, pagod na pagod. So, ang ginawa niya, then Jacob said, "Swear to me, so what is this birthright to me?" So sabi niya, anong gagawin ko dyan sa birthright na yan? Mamamatay na ako sa gutom. Alam, pinag-aaralan ko, hindi naman pala talaga siya mamamatay sa gutom. In-exaggerate niya lang. Gugutom lang siya talaga. Anong ginawa niya? "Swear to me as of this day." So he swore to him and sold his birthright to Jacob. Pinagpalit niya. And Jacob gave Esau bread and stew of lentils. Then he ate and drank, arose, and went his way. Mga pala, may kasamang soft drinks yun. Diba? Kasamang soft drinks yun, di ba? Yung ano pa ba? Arose and went his way, then does Esau despise his birthright. Alam mo, Esau missed out on his destiny because he despised his birthright. What does this mean? What does it mean to despise? Despise means to regard as negligible, worthless, or distasteful. Ibig sabihin, di ba, minsan, ini-imagine, di ba? I can imagine Esau growing up. Di ba, lumalaki si Esau, panganay. And probably buhay pa ang lolo niya, si Abraham, si Isaac. Naririnig niya to, nagkwentuhan sila. At naririnig niya na kinakausap sila ng Diyos. Di ba? Sa kanyang lolo, sa kanyang papa, reminding them of God's promises. You'll be of a great nation, pagpapalain ko kayo. Pero alam mo, si Esau, parang sa kanya, walang value lahat yun eh. Ay, pangako lang naman, hindi naman yung mangyayari. Diba? It becomes almost a white noise. So he treated his birthright, the inheritance, so lightly. He despised his calling. So nangyari, he despised his birthright. I've learned, listen to me, that the devil doesn't need to destroy your calling. He just needs to make you despise it. Sometimes, di niya sisirain yung calling, yung birthright, yung plans niya sa buhay mo. Kailangan niya lang gawin na i-despise mo. Pag sinabing i-despise, ibig sabihin, you treat your calling as not important. Hindi, may mas mahalaga pa naman eh. Hindi, lang naman yan, church lang naman yan, hindi, relationship naman kay Lord. Saka na lang to, pag matanda na ako, pag may time na ako. Minsan ganun eh, ganun yung ginagawa ng kaayos, hindi, pangarap mo na, hindi, gato muna. Saka na lang si Lord, saka na lang ganyan. So ganun nangyari, di ba? Sabi ko nga sa inyo, pinagpalit niya si Lord, yung birthright niya, yung generations niya,
sa kapirasong sabaw lang, di ba? Well, siguro masarap nga talaga, di ba? Alam mo minsan how many times ganun din nangyayari sa atin. Sometimes pinagpapalit natin si Lord sa mga pansamantalang bagay lang na makapagsasatisfy ng kailangan natin ngayon. At nakalimutan natin na merong blessing pala sa next generation. So today, I pray na wala sa atin ang ma-fall sa ginawa ni Esau. I despise yung calling, yung identity, yung generations after you. Sino po dito paglalaban mo yung next generation mo? Lord, ang prayer ko, Lord, hindi lang sa akin, but will continue to my next generation. Alam mo ngayon, sabihin ko po sa inyo, magastos. Sa totoo lang, ng pagpunta po namin ng Singapore, isa po sa laging ginagawa namin, plano namin lagi ni Pastora Jobel. Okay? Hindi lang sa Singapore, sa lahat, na lagi namin i-include si Gianna wherever we go. Sa mga hindi po nakakaalam, ganun din po kami dati. Kaya po kami naging ganito ngayon. Kasi pinipilit kaming paatinin ng mga magulang namin. Mukat-mukat pa kami nung dati. Ganun-ganun pa kami, di ba? Tulog-tulog kami. Bakit? Dinala nila kami. Pinaglaban nila kami. At na-reach out nila kami. Naituloy nila ang next generation sa amin. Naipaglaban nila ang next generation. Thanks to these people, di ba? Na hindi nagsawang lumaban para po sa amin. Esau despised his birthright, but Jacob fought for it. Amen? So this time, my prayer, diba, that we will continue and we will fight for the next generation. Pinakamalakas pong palakpak sa Panginoon. I'm almost done na. Pero balikan natin, what is a generational heritage? Okay, balikan natin, di ba, si Abraham. Okay, kita natin si Abraham, sa kanila binibigay ng Lord ang vision. Now, hindi ko naman sinasabi na pag Abraham ka, ibig sabihin matanda ka na. Hindi. Sometimes, pag ikaw yung firstborn Christian sa family mo, you are the Abraham. O, di ba? Ayan, mga ano to, mga Abraham, ano? Kaya pagpasensyahan nyo na po, ano? Di ba, mga Abraham, kunyari, firstborn ka sa family nyo, you could be the Abraham of your generation. So what's your goal? Your goal is to reach out the next generation. To pray na hindi lang mag-stop sa'yo but will continue to your next generation. If you could, kung ikaw naman ay Isaac, di ba? Huwag tayo magyayabang, di ba? That we have, meron natin sa atin ngayon, it's not because of our pagpapagod, pagpahirap, but because of the people who started before us. So the best thing that we do, no, bilang mga Isaac, is what? Is to pray, to bless those people who started before us. At kung ikaw naman si Jacob, fight. Hindi ka makikipag-away, ano? Makikipag-away daw ako, sabi ni Paul. Hindi, makikipag-away ka. Hindi makikipag-away ka. You will fight for the next generation, for your family. Alam mo, di ba, hindi naman natin pinili yung magiging pamilya natin, tama po ba? Some of our family here, di perfect, di maayos. Pero it's your choice now to start a new chapter in your life. Starting anew at susunod sa next generation. Sino po dito sasamahan niyo ako? Diba? To pray, to fight, and to continue to the next generation. So God works through generations. Gusto ko pang malaman ninyo, God's work in your life is bigger than one generation. Huwag mong ibenta, huwag mong pagsawalang bahala, ipaglaban mo. Huwag lang natin trabahuin na ngayon, pero trabahuin natin ang next generation. Ang goal natin hindi lang ngayon, pero pati sa susunod at sa future natin. Be an Isaac, be a Jacob. And let's pass it on to the next generation. Tatayo po tayong lahat, palakpakan po natin ang Panginoon.